wala ibang alam. Kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Congress, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako na naman. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte panahon na ni President BBM 10 billion at ito kaya pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 million. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Singson, matino po yun. Kaya nangigiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pa imbestigahan na muna yun? Nandun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. In 2
sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magpakasyon muna sila. Kung hindi alis, aaduin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 70 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa, ang gobyerno natin, wala lang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So, pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naniligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong, we pump in OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din. Kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Yan ang pinakamagandang naisip ko, yung wag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, wag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di ba tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak nila.
Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMRA News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji. Mampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, Sekto, different ruler. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya niya? 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ang korap na mapisyal. Follow up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, ang tanong ko po ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa pro Duterte, yung kabila pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para si Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Anong reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong na gano'n? Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambition din. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang group. Hi, Madam Champion. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Chinese Navidov po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi nyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na yan? Sample. Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalihan niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba asang salita? Nakakaya kayo. Eh sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion, tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na lalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa kasi Sandro yung kontraktor nila. Bago mayor. Ito, galing sa Rappler to. Hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang po niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos, BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baka
Yus Humano, nagpapagod ka ng kapita. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi, Tinatanong ko po. Kaya po tinatanong ko Manong Shabit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi nyo kanina. sinabi ko na eh. Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisa nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. Utang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga corrupt. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inigitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang nila, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yung mapapamag din yung mga estudyante. So yun na nga. Kaya ako nga peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin lahat, pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, very good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gob. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor, pero kinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minention ko
lang yung Ilocos Norte dahil tigaron po ang presidente natin. Okay po. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. Sige po. Magandang hapon po sa ating lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chavez Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang namuna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer ka ako dahil minensyon. Good afternoon, Coffee Manala from the Daily Chronicle. May nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, napabalitaan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magtagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ang revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun ang of... future nila. So sila bahala. Kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for Kung total boycott? kung hindi itong korupsyon, sila epektado. Wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa kanilang eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin yan? Ako nga, bago ko magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko dyan. Pinabayaran sila para sirahin ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa Sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Ralph Umbina po ng GMA DCWB. Bakit
natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon. Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggat di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nila ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Pero gaano katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? dito sa Pilipinas wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Okay. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Gob, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, anong mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili temperament. ICI po, ICI. Sa? ICC, hindi ko pala. ICI po. Oh. Pampangano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Babe Singson, Mayor Bagalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Gob, gaya ho ng sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para maliis lamang ho yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, hinuhuli si former president, wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest, pahuli ng tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin, bulok na. Ipagpala natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ng pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahal ka ng kaso ngayon. Abuti ka na siyam-siyam, may parking fee. Pagbayad ka ng parking fee, matutulog na ang kaso mo. Ang nakukulong, yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ego, bako ho'y nagugulimihanan. Lahat mo nang tinuturo no, itong si Congressman Romualdez at ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Go. Bakit tinatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Yun, nadali, Go. Nadali. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yun. Salamat po, Go. Hi, Sir. Dayan Layar po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Ang
tinanong mo yan. Nung magkatapos ng eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you're the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit sa plan, Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Sabi naman ni Special Assistant to the President, nagtameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi na ni Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Direktor lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Ba't ako galit? Ba't ako nainis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Pag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ang ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakatyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral. As a leader, he should stay neutral. Bakit kumampi agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabon pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Hindi, dahil ba nagpaparali yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Alright. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Thank you po. Magandang hapon po, Liza Bonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavot Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So, for clarification lang po, sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw
nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years. Wala pang isang taon, nasa billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan. Kung totoo man yan, inaamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ng project ng satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. Balikan ko lang po yung tanong. You mentioned kanina na mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon ngayong magkakaroon sila ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kumbaga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin ng hustisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, magdalo muna sila bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Dahil mag-usap-usap sila, magkita-kita sa isang lugar, minsanan lang. Hindi yung araw-araw na nagkakawawa ang mga kabataan. Mga colleges, supportahan natin sila dahil kinabukasin nila ito. But, sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Lalo na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakampihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. 2 questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at maipapayo nyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi tungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita. Ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kami negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ang equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we're the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So, naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko ayaw ko dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag yung ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko, isang babae, tumakbong mayor, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Pinayagan ko na yung mga kapatid ko, alam ko matino, ngayon kami ng pinakalimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, mga may pera ka, bayaran mo, hindi ka bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung kurap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw, ang dynasty, masama yan dahil takot ng tao, nababayaran ng tao.
Ngayon, matatalino na po ang tao. So, irrelevant na yung dynasty. Governor, magandang hapon. Mike Guyagoy from RMN DZXL. Gov, gusto lang mabalikan kung ano ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kinakanyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, doon sa Mabait na nga sila tubig. Governor, doon sa binanggit nyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na itong mga binanggit nyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Governor, ako nagbibintang, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinidemand ng tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ba kayo na parang since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang iba pang mga issues like for example yun sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Yung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalian o mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, di pa umakyat sa busman. Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa busman. Siguro sa susunod sabihin ko, gaano ang sistema, mga justices natin. Thank you. Gov, good afternoon. Chopel Pelenyo po from DWIC. Gov, naniniwala po ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, pang Region 1? Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, the point. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yon. Huwag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikinggan kayo ng ICI? Sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila ron. Pero, Gov, lugar kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi nun, di ako. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakasakaling magkaroon na ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI? Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari yan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, nag-investigasyon, nagpalit na naman ng Turismo Committee. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talaman
control projects sa pamumuno ni Congressman Boji D. Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ng multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Kung hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov. Gov, Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga korap, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung tinutukoy niyong korap, sir? Thank you. Kanina, hindi na andar itong gobyerno nito. Palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuno muna. Alis muna lahat ng politician. Magandang araw po. Gwen Latoza from PCIJ. Sir, yung panawagan po na bumaba sa pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito dun sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon na mahahanap? May delikadesa sila, mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. So the only way we have to change our government. Pag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga technocrat natin, marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain Hindi pinapansin, mga kurap pang nailalagay, yung mga madudunong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo, no? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol nga po dito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interes ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang gantong issue? Oo, marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-arihan, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo. Dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan? Sarili nila. Walang iba. Inisbagin lang ni Harry Stonehill yung buto ng
Virginia tobacco, that's the main ingredient of cigarette. Pero Ako ang pinakamalaki trader, nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan pataasin ko ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po, sir, ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin pong hawak yung contracting firm nyo. Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng satrap, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Kailan po? Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pesto eh. Negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Dicoripon. Namimigay ko ng pera. Anong ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay po. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, nag-divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin daw po. Conflict of interest kung meron sarili sila. Ganun din. Kung may sarili silang construction. Okay. Sige po. Thank you. Hello, good afternoon. Gob, Noche Kakas po, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba, bulag siya dito o wala siyang nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema ng 2025 budget? Si PBBM. BBM. Kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Hindi niya alam. Anong klaseng presidente kung di niya alam? Siya unang tumitingin, siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi ang nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment niyo po dito? Lahat ng administrasyon may korupsyon eh. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, binibintangan niya yung mga past administration. Nung siya umupo, hininto na niya. Kung may delikadesa siya, oy, may diferensya to, pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat ganon. Tinuloy-tuloy niya eh. 3 taon na, sakala niya papansinin. Anong kwentang presidente yan? Di niya alam. Hindi dapat maging presidente kung di niya alam nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Gob, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about dun sa Leyte? Kay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte tapos punta sila sa Bicol. Thank you so much. Mas marami doon kay Saldico. One last question po. Hello po, Gov. Hello? Hello? Ayan. Ang question ko po, kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-a-attend po ako ng mga Senate hearings na subaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po na?
sila pinakamadaling kumuha. Mahirap po, nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha dahil bidding yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nag-protect sa kanila, may nagbibigay. Bali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings, itong mag-asawang Diskaya po, dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ng totoo. Hindi sila mabibili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan na, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin niyo po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte? Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya hindi dapat protektahan kung gano'n ang sistema. Oh, last question. Total, may susunod pa. May inaantay lang akong mga ibang ebidensya. Oh. Magandang hapon po, Governor Chavit Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirerespeto din, although retired na po sila, na mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Esperon. Nirerespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Ka Eric Gob. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yun, Gob. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit iisa po ang common agenda. Tutuligsain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Gob, or are you, what is your opinion? Ako, iba ang gusto ko, pero yun, kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy kami, Gob. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavit Singson. Salamat po. Maraming po salamat sa inyo lahat.